Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito po ang isa na namang kasaysayan na ating tampok sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ng aral sa buhay. Liham kasaysayan na ipinadala sa atin ng isa nating tagapakinig. At ngayon mga kaibigan, narito po ang unang yugto, nagliham kasaysayan na pinadala ni Marites dito sa ating dulang. Love and Memories. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalan ko, Marites. 36 na taong gulang. Nais ko ring ibahagi ang aking karanasan sa pag-ibig. Ako ay isang dalagang ina. Dahil matagal ng panahon na hindi ko nakita ang pinagkatiwalaan kong lalaki na ama ni Joyce. At ganito ko sisimulan nang ako ay 22 taong gulang pa lamang. Alam mo, Bert, masayang-masaya ako pag ganito na nagkikita tayo. Para bang nawawalang lahat ng problema ko. Ganoon din ako. Dahil ikaw ang inspirasyon ko. Akala ko mabibigaw ako sa'yo. Dahil may kayo yung ibang nanliligaw sa'yo. At sigurado ako na yun ang gusto mo o gusto ng mga magulang mo. Hindi, dahil wala naman akong pagtingin dun sa mga yun eh. Pinagyayabang sa akin ang kanilang mamanahin. At yun ang inaasahan nila. Puro tamad naman yun. Yun ba? Buti na lang. Ako palang pinili mo. Kung ibang sinagot mo, sigurado, hindi na ako magmamakal ng iba. Kundi, magpapakamatandang binata na ako. Ako rin, syempre. Pag pinagpalit mo ako sa iba, hindi na rin ako iibig pang muli. Dahil ikaw lang ang lalaking nagmamay-ari ng aking puso. Oh, talaga? Swerte ko nga pala sa'yo, no? Dahil ako ang mapalad sa mga nanligaw sa'yo. Kaya, ito naman ang papangako ko sa'yo. Hindi ko sisirain ang tiwala mo sa akin. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko. Mamahalin kita hanggat nabubuhay ako. Mahal na mahal din kita. Sana tayong dalawa ang magkatuloy, para maging masaya at kontento na sa aking buhay. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart I will. I'll always be with you. Umalis na ba si Bert, Marites? Akala ko ba dito siya kakain ng tanghalian? Kwan po, inay. Babalik po siya dun sa kanyang amo. Siyempre, siya ang bodyguard, kaya kailangan na nasa tabi niya palagi. Kaya pala madalang na siyang magpunta rito. Mahirap ang kanyang trabaho. Buhay niya ang nakataya. Siya ang tagapagtanggol ng amo kung may magtangka sa buhay nito. Yun din ang inaalala ko, inay. Alam naman natin na isang politiko ang kanyang amo. Baka kung harangin sila ng masasamang tao, mapapalaban siya. Huwag naman sanang ipanahintulot ng Diyos na mapahamak si Bert, inay? Alam niyo, inay, lagi akong nananalangin na sana iligtas ng Diyos si Bert, ang lalaking mahal ko. Dahil hindi ko matatanggap, inay, kung may masamang mangyari sa kanya. Huwag kang mag-isip ng ganyan, anak. Basta magtiwala ka lang sa kanya at hilingin ang kaligtasan ng iyong nobyo.
para walang masamang mangyari sa kanya. Alam mo, Marites, mahirap itong kalagayan natin, ano? Gusto ko sana, lagi tayong magkikita. Pero, hindi ko rin magawa eh. Kunting tiis na lang. Pag nakaipon ka, pwede na tayong magpakasal. O di, umalis ka na dun sa amo mo. Oo nga na. Mas lalo na ngayon na isa na siyang gobernador. Sigurado na magiging madalang na lang yung pagkikita natin dalawa. Walang problema sa akin, Bert. Ang importante, tapat ka sa akin at hindi mo ako ipagpapalit sa ibang babae. Nako, hindi mangyayari yun, mahal. Dahil mahal na mahal kita. At laging ikaw ang nasa isip ko. Alam mo kung pwede lang, kung papayag ka, sasama na lang kita doon sa ama ko eh. Ha? Ay, anong ibig mong sabihin? Iiwanan ko ang inay ko? Ganun ba? At magsasama na tayo? Oo. Gusto na kitang makasama. Kaya kung sakaling papayag ka na sumama sa akin, sama ka na. Paaralan mo kung saan ako nagtratrabaho. Hindi pwede. Dahil baka ibang isipin ni inay kung sasama ako sa'yo. Di wag mong sabihin na sasama ka sa akin. Kung talagang mahal mo ako, patunayan mo. Wait! I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Paano kaya to? Ano ang idadahilan ko kay inay para payagan ako na sumama kay Bert? Sa bagay, may respeto naman sa akin si Bert eh. Sana hindi niya sasamantalahin ang pagkakataon. Oh, Marites, ano bang iniisip mo dyan? May problema ka ba? Wala naman po, inay. Pero may sasabihin sana ko sa inyo. Sana payagan ninyo ako. Bakit? Saan ka ba pupunta? At sino ang iyong kasama? Kuwan po, inay, kasi doon sa bukirin ni Natina na kaibigan ko, mamimitas kami ng magulay at prutas. Inay, pwede ba akong sumama? Pero matutulog daw kami doon ng isang gabi. Sige, Marites. Papayagan kita. Pero wag ka sanang gagala doon ng gabi, ha? Dahil alam mo namang maraming masasamang tao na walang konsensya. Wag po kayo mag-alala, inay. Mag-iingat ako sa pupuntahan ko. Kuwan po, inay. Magpapasama na lang kayo sa pinsan ko para may kasama kayong matulog dito sa bahay, ha? Mabuti at sinabi mo. Para pagsabihan ko yung pinsan mo, para alam niya na masamahan niya ako dito. Ang ganda ng simoy ng hangin dito at malawak ang bakuran. Maraming mga halaman. Bert, kaninong bahay ito? Sa tiyahin ko. Pero nasa ibang bansa sila. Wala nang nakatira dito, kaya kapag day off ko, dito ako nagpapahinga. Ganun ba? Alam mo, Bert, nagsinungaling ako kay inay at ang sabi ko sa kanya, ang matalik kong kaibigan ang kasama ko ngayon. Huwag mo nang isipin yan. Ngayon alam ko na talagang mahal mo ako dahil pinatunayan mo. Sumama ka sa akin. Sana huwag mo akong lukuhin dahil hindi ko kaya na iwanan mo ako.
Mahal na mahal kita, alam mo yan. Mahal din kita, Marites. Ikaw din ang buhay ko. Mahal na mahal din kita. At hindi ko rin kaya na mawala ka sa akin. At ganun din ako. Sana, mahalin mo ako ng tapat. Sasama ba ako sa'yo kung gagawin ko yan? Siyempre, may tiwala ko. Sana hindi mo rin sisirain ang lahat ng pangako mo sa akin. Kung hindi, magpapakamatay na lang ako. Marites, Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. Paano na ako ngayon, Bert? Naibigay ko na sa iyo ang aking sarili dahil mahal kita. huwag ka magkalala. Hindi naman kita pababayaan eh. Pananagutan kong nangyari sa ating dalawa. Eh, tama na. Huwag ka na umiyak, ha? Natatakot lang kasi ako eh. Baka magbunga ang nangyari sa atin. Baka magalit ang inay ko sa akin. Sinabi ko naman sa'yo, hindi ba? Magpakasal na tayo. Sabihin mo lang kung buntis ka na. Papakasal na tayo. Talaga? Hindi mo ako iiwanan? Ngayon nakuha mo na ang pagkababae ko, hindi mo ako iiwan? Ano ka ba naman? Para ka walang tiwala sa akin, ha? Eh, alam mo naman na mahal kita. Kaya, alisin mo yung pangamba mo. Magtiwala ka. Asahan ko yan, Bert. Hindi mo ako lulukuhin, ha? Para walang masabi ang inay ko na nagsinungaling ako sa kanya para lang pagbigyan ko ang hiling mo sa akin. Oo. Sumusumpa ako sa'yo. Saksi ko ang Diyos kung gaano kita kamahal. Kaya wag mong isipin na lolokohin kita. Naku anak, kumusta yung pinuntahan ninyo? Masaya ba kayo? Opo, inay. Ang lawak pala ng lupain ng tiyahin ng kaibigan ko at ang dami-dami nilang halaman. Kaya pala, ang dami mong dalang prutas at gulay. Kaya ang iba ay ibibigay ko doon sa pinsan mo para may pakinabang din siya sa pagsama sa akin dito. Ay, ang akala ko, inay, hindi niya kayo sinamahan. Kaya nag-alala ako sa inyo eh. Alam niyo, inay, ang ganda sanang magbakasyon dun eh. Kaya lang, hindi naman kayo sasama. Sabi ng pinsan ko, babalik daw kami doon. Sige anak, pumunta kayo. Sa bagay, alam ko naman na hindi ako pababayaan ng iyong pinsan. Talaga po, inay? Papayag po kayo na pumunta ako ulit doon? Parang gusto kong bumalik dahil masarap ang matulog at sariwa ang gulay at prutas. Yun ang nagustuhan ko dun, inay. Oo naman, basta't mag-ingat ka para walang masamang mangyari sa'yo. Dahil ikaw lang ang inaasahan ko. Wala na rin ang itay mo. Maaga siyang namatay dahil sa bisyo niyang alak. Oo nga po, inay. Alam ko naman maliit pa ako nang mawala ang itay sa atin. Kaya hindi ko nadama ang pagmamahal ni itay sa akin. Kaya alam nyo, naiinggit tuloy ako sa mga may kumpleto ang mga magulang. Naiinggit ako sa kanila, inay. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me.
Salamat, Marites. Pumunta ka dito. Para magsama ulit tayo. At ipadama natin sa isa't isang init ng ating pag-ibig. Oo, Bert. Alam mo, hindi kita kayang tanggihan eh. Kaya sana isipin mo ang ginagawa kong sakripisyo sa ating pagmamahalan. Teka, hindi mo ba talaga sinabi sa inay mo na ako ang kasama mo? Paano kung tanungin yung kaibigan mo? Baka sabihin na hindi kayo magkasama. Mahuhuli ka rin. Eh, walang problema. Dahil nasa Maynila at nagtatrabaho. Kaya lang, baka tanungin ang nanay ng kaibigan ko. Lagot ako. Malaman ni inay na nagsisinungaling ako sa kanya. Pagagalitan niya ako. May nararamdaman ka na ba din sa katawan mo? Para alam mo lang pagandaan. Sa katunayan nga eh, hindi dumating ang buwan ng dalaw ko. Kaya ang hinala ko eh, buntis na ako, Bert. Ha? Totoo? Sinasabi ko na nga ba eh. Magkakaroon ako ng anak. Kailangan na dagdagan pa natin. Anong ibig mong sabihin? Paano ba yung dadagdagan ng sinasabi mo dyan? Ano pa, di gawin na namin yung magpapaligaya sa ating dalawa. Ha? Marites, mahal kita. Bert, mahal kita. Magpapakaligaya tayo sa gabi ito. Ano ba naman to? Tinatamad na naman akong kumilos. Kung minsan ayaw kong kumain. Gusto kong kainin yung maasim. Ano ba to? Marites, akala ko ba ang sabi mo nagugutom ka? Bakit hindi ka pa kumakain? Ewan ko ba, inay? Parang wala akong ganang kumain ngayon eh. Para bang may hinahanap akong gusto kong kainin. Ha? Ano bang nararamdaman mo? Sabihin mo sa akin. Baka naman may sakit ka. Kaya ayaw mong kumain. Eh, inay, ayaw ko yung ulam natin. Tuyo! Ang baho ng amoy! Marites, anong ibig sabihin yan? Bakit ka nagsusuka? Bakit? Ano kaya ang ibig sabihin ng pagdudual ni Marites? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Marites dito sa ating dulang. Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love
and memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.